Lubos ang pasasalamat ng mga benepisaryo ng bunk houses sa Tacloban City, sa local government at DSWD. Para sa kanila, ang mga bunk houses ay sumisimbolo ng pag-asa at panibagong pagkakataon para muling makabangon matapos hagupitin ng Super Yolanda. At alamin naman natin ang detalye mula sa report ni Bianca Piedad. Naabutan namin ang ilan sa mga residente across racetrack bunk houses na naglilinis ng kani-kanilang bagong lilipatan. Sila ang mga nakaligtas sa hagupit ng bagyong Yolanda, ngunit wala nang babalikan ng mga tahanan dahil nawasak na ng bagyo. Isa si Gleson sa nabigyan ng isang unit ng bunk house. Sabi niya, matapos ang bagyo ay tumira sila sa mga tent sa Tacloban City Astrodome dahil tuluyan ng nasira ang kanilang bahay. Ikinuwento naman niya sa amin kung paano siya nakakuha ng isang unit sa tulong ng Department of Social Welfare and Development. Nakatira kami ma'am sa Barangay Tit, San Jose, sa may Costa Brava. Nakabil kami ng bunk house dahil sa DSWD. May siyang paraan ng ng tinatawag nilang green card. Yun. Sa pamamagitan ng green card, nagkaroon ng inaano nila yung bawat nakaabil ng green card. Bawat green card, pamilya yun isang pamilya. So isang pamilya may bunk house. Gaya ni Gleson, mula din sa Tacloban City Astrodome si Aling Teresita, pero dalawa lang sila ng kanyang asawa sa lilipatang bunk house. Hindi tulad nila Gleson na 4 sa isang. Ilan linggo po kayo doon bago kayo nakalipat dito? Mga 3 ng buwan kami doon. Kuwan pa man la, huibis man la kami, tagmuya na. Webes lang kayo lumipat dito. Ilan po kayong dito sa pamilya na nakapit? 2 kami din. Sa kabilang unit naman namin naabutan na nagwawali si Jeneline na kahit buntis ay hindi alintana ang konting ambon basta maihanda lang niya ang unit na lilipatan ng kanyang pamilya. Gaya ng mga sinabi ni Gleson at Aling Teresita, sinabi din niya na hindi mahirap na makakuha ng green card ng DSWD para mabigyan ng bunk house unit. Mahirap ba yung proseso bago kayo nakakuha ng green card? Ay, hindi naman po. Okay lang, masaya. Kahit papaano. Taos-puso naman ang kanilang pasasalamat sa DSWD at local government sa pagbibigay sa kanila ng panibagong pagkakataon na makapagsimula muli. Maganda yung nila. Kasi kung hindi sa kanila, wala kami nito. Maganda. Tsaka maganda yung pagpaprocess ng relief nila kahit paano. Naman. Tsaka yung relief goods? Yung relief goods ko. May bawat 3 araw o 4 na araw, nagpapadala sila ng relief goods na hapsak siguro. Hapsak yun maganda. Salamat gap kami nga nakuananggap kami amon Rokyana na kuanla. Diri Maraming salamat na lang. May 12 units ang bawat block ng bunk houses at ang common kitchen kada unit ay 2, habang 4 naman ang common toilet and bathrooms. Kasabay ng paglipat ng mga residente sa pansamantala nilang tahanan ay ang pag-asang makakabangon silang muli mula sa hagupit ng kalikasan. Para sa Telebisyon ng Bayan, Bianca Piedad.